As early as 5 a.m. in the morning, no, comes Monday until Saturday, ang duty namin sa dialysis center. Part of our roles as a nurses is to ensure yung cleanliness and safety of our client kasi worldwide, no, sa pag-aaral at madalas na mga complications sa mga dialysis patient is magkaroon sila ng mga nosocomial or sabihin na natin infection related through the catheter ng mismong pasyente. By the way, yung catheter na yan, this was inserted by the surgeon, no, yung mga catheter nila, yung firm catheter na insert nearby their chest or meron namang mga tinatawag nilang ABF, yung mga fistula na yan na piniprepare, no, bago dialysis ang pasyente. Nang sa ganun, makonect natin yung kanilang mga catheter through our dialysis machine. We are servicing chronic kidney disease or yung mga nasa stages na 2, 3, 4, tapos yung mga end stage kidney or renal disease na pasyente. Kaya kailangan talaga maging maingat sa pagprepara ng mga bloodlines na yan. So ensure na we have to make use of our gloves. No, if not sterile gloves, maybe a clean gloves. No, nang sa ganun ay hindi tayo makapag-spread ng microorganisms sa mga bloodlines na yan. This is actually a bloodlines, no, yung mga tubes na yan, kinoconnect yan sa mismong mga fistula or mismong mga catheter ng pasyente. Para nang sa ganun maging maayos yung transition ng kanilang dialysis. Ang dialysis is mainly responsible in infiltrating or purifying the blood. No, binabawasan din yung mga sobra or excessive na fluids na kailangan ilabas ng isang kidney patient na wala nang kakayanan para mailabas nila through waste product or maiihi nila ang kanilang mga nakain or yung mga kanilang diet na particularly liquid intake or input ng kanilang katawan. So talagang solely all of our hemodialysis patients are dependent on the usual dialysis na ginagawa sa kanila in a daily basis. Among all other organs, ang kidney natin is pag nasira na talaga, wala nang kakayanan para makarecuperate o kaya gumaling. So, dalawa lang ang treatment na kailangan dyan. It's either mag-undergo ng kidney transplant or kung wala talagang recipient or sabihin na natin financially constrained na pasyente, the patient is advised to undergo hemodialysis in a daily basis. Some of our client has a session of dialysis where in a week, meron silang 2 beses, meron dyan 2 beses per week. Yung iba naman is 3 times a week na papadialysis. It was really a challenging role as a nurse, as a dialysis nurse, no? Dahil nandun dapat yung puso mo sa pagtatrabaho, nandun yung magandang communication mo sa mga pasyente, and you were able to educate them well, ano yung mga bawal na hindi dapat nilang gawin, ano yung mga pagkain na pwede nilang kainin, ilang litro ng tubig ang kailangan nilang inumin. So usually for client like this, less than 1 liter or 1,000 ml ang kailangan nila makonsumo na tubig sa isang araw. Bawal din siyempre yung mga maalat, sobrang tamis, no, mataas sa potassium, mataas sa phosphorus, no. Talagang sabihin na natin maraming restriction, no, para na sa ganun mapahaba ang buhay ng mga pasyente. Even in the Philippines, no, but worldwide, no, isa sa mga komplikasyon ng mga nag-undergo ng dialysis is yung mga infection or what you call your catheter related bloodstream infection, wherein kung mapabayaan yung kanilang mga catheter o sabihin na natin hindi nalilinis mabuti, hindi nadidressing mabuti o kaya on the part of the patient pag uwi ng bahay, nababasa, nadudumihan, no, possible magkaroon or mag-harbor ang pasyente ng mga infections related catheter issue, no. Kaya importante na ma-educate yung kliyente kung paano, no, as much as we can, pwedeng turuan ng pasyente na maglinis ng sarili niyang catheter. Nang sa ganon, during the time of absence niya sa dialysis, kinakailangan na malinis niya yon sa bahay at to ensure a clean catheter na free from any other infection. Multitasking na tinatawag. Kami mga nurses sa dialysis, kailangan talaga maagap. We have good judgment on patient na may mga problema initially para maiwasan yung mga complication na yan. Maagap dapat talaga, no, muna masubaybayan ang mga sitwasyon ng mga pasyente para hindi magkaroon ng mga complication sa kanilang usual na dialysis. And of course, yung coordination sa mga doktor is very important. Number 1, documentation. Ensuring the safety of the client is very important also, na free of any complication, related infection, masubaybayan mabuti yung mga pasyente even at home, ma-advisean sila kung ano yung para sa kanila, ano yung mga pagkain na hindi dapat o dapat nilang kainin. And of course, monitoring the weight of the client is very important. Kasi po, kadalasan dito, pag ang pasyente ay sobrang nakakain ng sobrang dami ng likido during the absence of hemodialysis session, ang nangyayari niyan, loaded yung pasyente. Loaded means loaded ng tubig ang pasyente, no? During the times of absence niya sa kanyang dialysis, no, nasa bahay, maaaring na parami ng pagkain, yung mga restriction hindi iniwasan, sobrang tubig na nainom, kaya pagdating sa dialysis, no, bago sila dialysis, tinitimbang yan, mataas yung kanilang timbang. So, ganun pa man, kung ano yung sobrang mo sa katawan, yun ang ika-calibrate namin na hatak, no, para mailabas ang pasyente through dialysis machine, no. Pero ang problema kasi dito, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon. Siyempre, may puwersa yung dialysis machine na yan at kung mababa ang mahina yung katawan ng pasyente, no, may mga underlying na mga disorder like diabetes, cardiomegaly, lumalaki yung puso, possible na magkaroon ng mga problema yung mga pasyente, no. Maaaring manghina sila, no, magkaroon sila ng mga cramps, no, o sama ng pakiramdam, magsuka, tumaas ang BP nila. So those are things na dapat iwasan. Kaya talagang sabihin na natin ang role ng mga nurses talaga, hindi lang pag nandun na nakasalang yung pasyente sa dialysis, kundi pag uwi nila, they're always been reminded of all the time, paulit-ulit,
no, na dapat iwasan yung mga ganitong pagkain, hindi dapat maraming tubig ang iniinom nyo. You can still enjoy your life, no, with your family, but you have to restrict your intake of any fluid or liquido, no, na iinumin nyo palagi. Once na wala kayo sa dialysis center. Kasi talagang mahirapan din kayo lalo na pangunahin niya ng mga pasyente kasi kayo nakakaramdam ng sobrang cramps, yung ang sakit ng buong mong katawan para kang bubugin or binubugbog, tapos na-shoot up yung BP mo, tumataas. So, you're talagang magiging ill ka, mahihirapan ka talaga. Hindi ganun kadali, no? Kaya talagang disiplina on the part of the patient. No? Palagi na as much as possible, always be meticulous, no, sa mga pagkain kinakain. Isa pa, kailangan timbangin, no, takalin lahat ng kakainin ng pasyente, especially mga liquid diet ng pasyente pag nasa bahay na. So those are things na talagang sabihin na natin multitasking kami mga nurse of reminding them, valuing their life, so that umaba pa yung kanilang mga buhay. Discipline is very important on the part of the patient. So in time, no, unti-unti nagiging habit na nila yung pagkain nila na tama, no, or eksakto lang na kailangan nila sa araw-araw. Yung calls na palagi kong iniiwan sa mga pasyente ko is live one day at a time. Do not stress yourself with so much worries, no, mga sabihin na natin regrets o yung mga pains, no, but you have to really move on, discipline yourself in eating, not of eating too much, no, but just be contented, live one day at a time.